Pamamahagi po ng Certificates of Land Ownership Award ng pamahalaan. Pag-uusapan po natin kasama si Assistant Secretary Rene Colocar ng Foreign Assisted and Special Projects Office ng Department of Agrarian Reform. ASEC, magandang tanghali po and welcome to Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali po, Ms. Nina and Director Nicolette. Sa lahat po ng nanonood sa tanghaling ito, magandang hapon po, mapagpalang araw sa inyong lahat. So ilang agrarian reform beneficiaries po ang nakatanggap nitong Certificates of Land Ownership Awards at Certificates of Condonation with Release of Mortgage o COCROM ngayon po dyan sa Pampanga at nasa ilang ektarya po ang coverage nito. Kung itatagalog niyo po yung COCROM, ano po ibig sabihin nun? Kung isasalin po natin sa Tagalog ang COCROM, Certificate of Condonation and Release of Mortgage, kanina po habang papunta ako rito, ano ba ang saling Tagalog? So, sinalin ko po siya ng katibayan sa kalayaan, sa pagkakautang, at kalayaan sa pagkakasangla ng lupain. So ito po ang pinakang malapit. So, ibig sabihin po, wala ng pagkakautang ating mga magsasaka. Interest, at mga charges po, lahat po yun ay pinapawalang sala na o binibigay na ng libre at wala na pong isipin ng ating mga magsasaka sa kanilang mga lupain. Libreng-libre na po. Napakagandang balita po niyan para sa ating mga farmers. Sir, bukas no, ay mamamahagi naman din ng CLOA at COCROM sa lalawigan naman po ng Isabela. Ilang benepisyaryo naman po ang makakatanggap nito at nasa magkano po ang halaga ng amortization, ang pinawalang bisa ba ng pamahalaan? Okay. Unahin ko po yung tanong kanina sa Pampanga na katatapos lang po na magsalita ng Pangulo. Meron po tayong mga magsasaka na natulungan, nabiyayaan ng programa ng condonation ng mortgage, condonation of loan and release of mortgage na 2,487 agrarian reform beneficiaries. Ito po ay may kabuang ektarya na 3,903 at ang halaga po ng kinondone ng ating pamahalaan ay 206,369,957 pesos and 81 centavos. Napaka-eksakto po to the last centavo. At yan po yung sa Pampanga, Ito no? po yung sa Pampanga. Sa tanong po naman ni Isabela. Director, sa Isabela po, bukas ay mangyayari po na pamimigay muli ng Certificate of Condonation and Release of Mortgage na kung saan may 21,964 agrarian reform beneficiaries ang mabibiyayaan ng programa. Ito po ay may sukat na 22,274 hectares at may halaga po na pagkakautang na mapapawala ng na ibibigay na ng libre, ano po, pawawalang kalayaan sa pagkakautang at kalayaan sa pagkakasangla ng lupa na 1,164,983,438 pesos. Grabe pong saya ng ating mga magsasaka sa halagang ito na wala na silang babayaran na dati 30 taon nilang babayaran. Ngayon, libre na po. Salamat po sa ating Pangulo at sa ating kalihim Conrado M. Estrella III. Okay na. Pamasko sa ating mga farmers. Pag ganyan po, ilang ektarya para sa isang benepisyaryo, for example? On the average po, right now, parang 1:1. 1 hectare, 1 farmer. Apa, 1 hectare, 1 Okay. farmer. Pero nagbabago po ito, nagbabari po ito depende sa lokasyon. Depende sa available na lupa na ating ipinamigay. So how do we ensure po na sasakahan po nila itong mga lupang ito at kasi kung 1 hectare parang napakaliit yun, ano? Parang importante na magsama-sama sila, no? Parang isang kooperatiba para maging effective po yung kanilang kikitain. Yeah. Isa po sa estratehiya ng pamahalaan ay ang pagbibigay ng lingkurang pangtulong o yung support services. So, kaibig po nito ay ang pagpapalakas sa hanay ng mga magsasaka upang sila mismo ang makatuklas kasama ang iba't ibang sangay ng pamahalaan kung ano-ano ang po pwedeng estratehiya para mapaunlad ang kanilang sakahan at madagdagan ang kanilang pang-araw-araw, pang-buwan o pang-taon ng kita mula sa pagsasaka at iba pang pwedeng pagkakitaan sa loob at labas ng kanilang bukirin.
So, hindi po nila ito pwedeng ibenta. Kasi Hindi. di ba minsan po, binibenta po. Ito yung realidad Tapos mamaya may building na. Or may bahay. Tama ka, Miss Nina. Opo. Hindi po natin ini-encourage ang ating mga magsasaka na ibenta o isang ang kanilang lupain dahil meron po tayong ibinibigay na tulong. Tinutulungan po natin sila na tumukoy ng mga agricultural activities, economic activities sa pamamagitan ng kanilang samahan, ng kanilang mga kooperatiba na sama-samang pagkilos ay makabuo at makatuklas sila ng mga programa at proyekto na higit na at naglalayon na pataasin ang kita ng kanilang sambahayan. So, hindi naman bawal na ibenta. Bawal pong ibenta. Oo, Meron pong bawal. 10 taon na prohibition sa ating batas. Okay. So, ASEC sa kabuuan, ilang CLOA at COCROM na po ang naipamigay ng pamahalaan dito sa ating mga agrarian reform beneficiaries? Gusto ko pong ibalita na sa sipag ng aming kalihim, si Conrado Estrella III, tulay nga na Estrella Tala, di po ba? Siya ang liwanag ng agrarian reform sa panahon ng ating Pangulong Marcos. Sa kabuuan po, sa ilalim po ng pamumuno ng ating Pangulo, nakapamigay na po tayo ng 160,516 titles. Ito po ay sa COCROM, yung kalayaan sa Pagpapawalang bisa ng utang. pagpapawalang bisa ng utang, katibayan sa kalayaan sa pagkakasangla ng lupain. Meron na po tayo ipamigay na 160,516 titles. At ito po ay humigit kumulang ay nagbigay sa kagawaran ng isang napakataas na porsyento ng performance kung ikukumpara mo sa mga nakaraang administrasyon. Umaabot po kami ng 909% increase in distribution of titles mula po noong July 2022 hanggang November 17, 2024. So sir, ano naman po yung itong mga comprehensive support services ang natanggap nitong mga beneficiaries ng DAR sa mga lugar na ito bukod sa mga land titles at yung COCROM? Okay. Ang kagawaran po ay may estratehiya, ang Agrarian Reform Community Development Strategy. Ito po ay piling mga barangay na kung saan may higit na dami ng mga agrarian reform beneficiaries na may mga samahan para pagulungin ang kaunlaran sa kanilang komunidad. Dahil dito, ang pamahalaan po sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines at ng iba't ibang sangay ay nagtutulong-tulong upang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng komunidad at sa pamamagitan ng mga samahan sa komunidad agraryo. Ilan po dito ay ang pautang na ibinibigay natin sa mga kooperatiba at sa ibang samahan sa komunidad upang sila ay matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga sakahan. Gayun din naman, may mga programa rin po ang pamahalaan sa pamagitan po ng pakikipagbalikatan sa Department of Agriculture at sa ibang sangay ng pamahalaan para doon sa mga farm machineries and equipment na kakailanganin ng ating mga magsasaka. Okay, importante po yan yung machinery kasi may Opo. sasakahan ka pero kung wala kang machines, Tama mahirap po yun. So, Sinasanay din po natin, Opo. Miss Nina, ang mga magsasaka kung papaano paghahandaan ang iba't ibang pagbabalik panahon na kinakailangang maihanda ang ating mga magsasaka upang ang kanilang mga sakahin, ang kanilang mga programa ay naaayon sa galaw ng panahon. ayan nga po ang concern ngayon kasi nga, di ba, nakita naman natin na wipe out po yung mga aanihin sana dyan sa Isabela, for example. Tama po. So ano pong klaseng pagbabago ang gagawin ninyo at paano natin sila iaayon sa pabago-bagong panahon? Ito po ay isang transformational strategy na tinitignan ng kagawaran sa pagkipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kailan po nating makita ano ang galaw ng panahon. So meron tayong pag-asa, meron po tayong pag-asa, meron po tayong P-box saan ang posibleng mababa ang tayo ng lupain na po pwedeng bumaha at mapahamak ang mga pananim at buhay ng ating mga magsasaka. Ito po ay isinasaalang-alang sa pagdisenyo ng farming system na angkop at akma doon sa lugar na kanilang sinasaka. ASEC, ano-ano naman po yung mga ongoing na construction ng mga farm-to-market road projects at kailan po inaasahang matapos ang mga ito?
Sa lalim po ng ating kalihim, Conrado Misterio III, napakarami niya pong programa. Hindi lamang po Farm to Market Road, kundi irrigation na napakahalaga sa ating pagsasaka. Ang Farm to Market Road po ay isang uri ng estratehiya na ibinibigay natin sa mga agrarian reform community na may higit na dami ng mga magsasaka. At ito po ay tuloy-tuloy na ginagawa. Parang sa tingin po namin, dahil ang bawat isang agrarian reform community na may 5 barangay ay nangangailangan po ng 10 kilometro. Sa kasalukuyan po, 2 kilometro pa lang ang ating naibibigay. So napakalaki pa po ng pangangailangan para sa tulay, farm to market road, irrigation, para higit na madaloy ang kaunlaran sa ating komunidad. Ayan, gaano katagal pa po kaya? Tuloy-tuloy po ito, Miss Tina. Sa tingin ko po, Bago matapos ang term ng Pangulo? bagamat ang Pangulo po ay nagbigay ng kautusan sa aming kalihim, sa kagawaran, na tapusin ang Comprehensive Agrarian Reform Program bago siya bumaba sa kanyang panunungkulan. Kaya kung napunan niyo po, araw-araw, sabay-sabay sa buong Pilipinas ay may nangyayaring pamimigay ng titulo, pamimigay ng katibayan sa katibayan ng kalayaan sa pagkakautang at kalayaan sa pagkakasangla ng lupain. Medyo mahaba po ng konti, kaya medyo nakakawal. Pero napakaganda po na siguro maitanim sa puso ng ating mga magsasaka para sa bagong Pilipinas na ang ating Pangulo, ang aming kalihim, ay nagsusumikap, may matinding pagnanais na madala ang ating magsasaka sa ibang level ng pagsasaka, na ito ay maging isang professional, ang ating mga magsasaka ay maging professional, na hindi natin sasabihing magsasaka lang. Dahil sila ang nagbibigay ng pagkain sa ating hapag. Opo, of course. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Rene Colocar ng Foreign Assisted and Special Projects Office ng Department of Agrarian Reform.